Muling haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa actual confirmation of charges hearing sa International Criminal Court sa September 23, 2025. Ang pagtatakda ng petsa ay isinapubliko ng ICC matapos ang pagharap ng former president sa pre-trial chamber ng International Criminal Court sa kauna-unahang pagkakataon alas 2 ng hapon Central European Time at alas 9 ng gabi araw ng Biyernes sa Pilipinas. Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Merci beaucoup. Thank you very much. What is your date of birth? Again, can we request that the question be repeated? I don't think he heard it. Thank you. Repetition from the English booth. What is your date of birth? Yes, thank you very much, Counsel. I was asking quite simply of Mr. Duterte what his full names were, and then I subsequently asked him what his date of birth was and what his place of birth is. Is that all right? Is that all right, Counsel? yeah, of course, I mean, my birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Merci beaucoup. Thank you very much. Sinaksihan ni Vice President Sara Duterte ang pagdinig kasama si dating spokesperson Attorney Harry Roque at Senator Robin Padilla. Okay, naalala ko na. Tinanong ko din siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak kayo. Alam mo yun? Masakit sa akin yun. Kasi, alam mo yun, parang hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Alam mo yun? Hindi dapat siya ginagawa sa inyo yan. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko na umiiyak sila. Tapos sabi niya, di umiyak ka din. So yun na, alam niya na, yung sense of humor niya. So sabi niya, di umiyak ka din. Then sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. Tama! So sabi ko, ano lang, ang kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na, as a Filipino, I never surrendered my country. Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Oh yes, sabi ko lang kami. Yun ang mensahe niya nung tinanong ko siya kung ano ang specific mo na mensahe sa mga umiiyak. Parang hindi ata yun mapatigil sa iyak niyo. Unfortunately, yun ang mensahe niya. Yun ang sentiments niya na gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa sa mga dayuhan. Nagtipo naman sa labas ng ICC ang mga supporters at anti-Duterte.